Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mainit na pagbate, respeto at pagmamahal mula sa akin sa inyong lahat sa panibagong araw. Ngayon, karamihan sa mga leon ng Harden ay nasa labas na mga kaibigan. Nasaan na ang mga magaganda ko? Nasaan na ang mga leon kong babae? Halika dito, halika. At tingnan mo ang kasiyahan ng taong ito. Grabe anak, sobrang hilig mo talaga sa sarap ng buhay, ano? Halika dito, tingnan mo. Gaano ka ba talaga kahilig sa ginhawa ng buhay? Tyson Baba, naikulong-kulong nito mga maliliit. Hinalaya ko na ang mga malalaki. Mga kalahating oras na silang naglalakad-lakad mga kaibigan. 2 Tyson ang nasa labas. Ito si Nora. 2 Tyson, Escobar, Daja, Asya, Tony, Dora, tapos si Dede. Tyson Papa, halika, halika anak, halika. Karamihan sa mga mababangis sa Arden ay nasa labas. Ngayon alam nyo na may malaking paghahanda ako para sa gubat. Pupunta tayo. Pero hindi basta-basta nangyayari yon. Kailangan kong siguraduhin ang sarili ko at isama ang mga asong magkasundo. Kaya araw-araw kong pinagsisikapan at pinaghihirapan na magkasundo sila mga kaibigan. Halimbawa, bakit? Kahapon mabibigay ako ng halimbawa mula sa naranasan ko. Zena, halika dito, halika. Anak, bakit ka ba sumisigaw ng ganyan? Pilov, Zena, bakit ka ba sumisigaw ng ganyan? Kahapon, may dumating na isang estranggero sa labas ng bakuran. Ngayon, sina Marla at Nora ay sobrang protektibo. Sabay nilang inatake siya. Pero habang umatake, bigla nilang binalingan ang isa't isa. Ngayon, para hindi na mangyari ito, ang proseso ng pag-adjust ay hindi mangyayari sa 1 o 2 araw lang. Sinusubukan kong ipakilala sila na husto sa isa't isa. Men, isinama ko na rin sina Escobar, Tyson at Asya sa grupong ito. Ibig sabihin, ginagawa kong lahat na makakaya ko para magkaayos at magkaugma sila. Ngayon, ano ang paksa natin? Pare, nagkaanak ang matanda natin. Playboy, babaero, walang hiya, bastos na si Dede. Dede, medyo binanatan kita pero pasensya ka na. Kasi gwapo at charismatic din naman ang anak ko. Nagkaanak na rin siya. Mga kaibigan, halos 35 araw na ang lumipas at hindi ko pa naibahagi sa inyo. Ngayon sabi ko, kunan ko na sila, lumaki na sila. Naglalakad na sila, tumatakbo. Bukas na ang mga mata nila, ang sigla nila. At malaki na talaga sila. Ngayon, naganda ako ng masarap na handa para sa kanila. Ibibigay ko yan mamaya. Bibigyan natin sila ng gamot para sa panloob na parasito. Ipapakita ko ang pangkalahatang pag-aalaga sa kanila. At pagkatapos ay mag-aanunsyo ako tungkol sa pagpapaampon. Ulan, hinihintay pa namin ang mga anak ni Carlos Baba. Ito ay kay Carlos. May magandang balita mula sa mga anak ni Dede. Carlos Baba, kailan ka ba magkakaanak? Ang leon ko, buwapo at karismatik kong anak. Grabe ka talaga. Alam mo yun, kinunan ko siya kasama si Nora kanina. Anak, nung huli kitang yunalikan, bakit ka umiwas sa akin Tyson? Ayaw mo bang malikan, bossing? Napakatalino ng anak ko, sobra. Grabe siya, parang malaking baby. Malaking baby. Sobrang mahal ko talaga ang mga anak ko na to. Nakakatuwa naman sila. Sila ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Kapayapaan talaga. Diyos ko, mahal na mahal ko sila. Salamat sa Diyos. Sobrang magkasundo sila. Lagi silang umiiwas sa gulo, hindi sila mag-aaway. Hindi, aliga. Shh, hindi. Naku. Baka ma-jinx ko pa. Ngayong araw, suot ko ulit ang corona ko. Simula ngayon, ipipresent ko na ang mga video ko habang suot ito. Bagay na bagay sa akin ang koronang ito. Kahapon din ay kaarawan ko. Nag-post ako sa Instagram. Maraming salamat sa lahat ng bumati sa aking kaarawan. Libo-libong mensahe ang matanggap ko. Hindi ko kayo lahat nasagot. Kaya dito na lang ako magpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng bumati. Salamat at nandyan kayo para sa akin. Sobrang napasaya niyo ako mga kaibigan sa magaganda niyong mensahe. Tumatanda na tayo. Mabilis lumilipas ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay. Naway wag anisin ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay sa ating tabi. Naway wag ipakita ng Diyos sa atin ang masasamang araw. Naway wag tayong mawala ng kalusugan. Sa tulong ng Diyos, sana ay magpatuloy ang laban natin mula sa kung saan tayo tumigil mga kaibigan. Pwede mo bang kunan ng video ang tunay na anak ng Argentinong aso? Oh, anak ko. Tyson Baba, may balak ako. Iniisip ko na tayo ang rebulto mo dito. Pero anak, kailangan ko ng 2 mixer. Hindi sa sapat ang semento. Hindi talaga anak. Paano mo gagawin ang rebulto ng taong ito? Hindi talaga sa sapat ang semento para dito. Anak, grabe kang manghuli ah. Saludo ako sa iyo. Halika ba dito? Halika. Sige mga idol, magsama-sama kayo sa likod ko. Tingnan natin kung ano magiging itsura ng tropa natin. Halika. Halika anak. Pupunta tayo sa laban, sumama lang ang matatapang. Nandito na lahat ng tropa ko. Saan na kaya napunta si Asya natin? Sana makita rin natin si Asya na, halika na, Asya! Salamat naman at nawala na ang pangangati ni Asya. Bukod sa video, gumamit ulit ako ng gamot para sa kanya. Wala na ang pangangati. Bumalik na ang sigla niya, okay na siya.
Halika, puntahan natin siya. Kanina lang, nagkaroon ng away sa labas ng video. Muntik na mag-away sina Cindy at Asya. Grabe, sinusumpa ko. 5 aso ang nagtangkang sumugod kay Asya. Lahat sila itinaboy niya. Tingnan mo, nanunumpa ako, nagsasabi ako ng totoo. Kung nagsisinungaling ako, huwag na akong palarin. 5 aso ang itinaboy niya sabay-sabay. Grabe, anak ko talagang leon. Tunay na anak ng Anadolu. Mga laso ng lobo. Pumapatay ng lobo, pumapatay ng oso, pumapatay ng baboy ramo. Grabe talaga ang anak kong babae. At babae pa siya, 5 aso. Alerto ako. Napatigil ako ng ganito. Hindi ko na nga kinailangan sumigaw. Tumakbo si Cindy nang hindi lumilingon at umalis din ang iba. Sabi ko, Hoy Asya, grabe ang galing mo anak. Ngayon medyo payat na siya. Kita nyo naman nagkasakit siya. Ngayon, alam mo ba, pinapadiyat ko siya ng sobrang ganda. Yung diet na sinasabi ko, diet para tumaba. Sa tulong ng Diyos, babalik ang katawan niya. Magiging astig ulit siya. Halika, tingnan naman natin ang iba pa nating mga anak. Bayo ko lang pinalabas ang mga anak nila sa may mga manok. Makikita nyo sila. Hector Baba, kung palalabasin din kita, makikipag-away ka ba? Ha? Anong sinasabi mo anak? Makikipag-away ba siya o hindi kuya? Pagka walang babaw, hindi. Sulat din sa mga komento, kuya. Sobrang curious ako kung makakasundo ba niya ang ibang lalaki sa grupong to. Kinakabahan talaga ako. Kapag umabot ng 7,000 likes ang video na to, papakawalan ko si Hector sa grupong to. Walang kondisyon. Talagang curious ako, promise. Hector, Papa! Hindi ko papakawalan si Carlos. Si Carlos kasi wala sa hulog. Siguradong makikipag-away yon. Pero kay Hector, hindi ko talaga masabi. 50-50 ang chance. Grabe, ang laki ng batang to, ang laki. Halikan ko nga siya, halikan natin siya, pero hindi natin aabot, hindi talaga aabot ng taas natin. Idol ko to, saludo ako sa karangalan mo, Hector Papa. Saludo ako sa tindig mo. Pare, tingnan mo. Napapansin niyo ba habang lumilipas ng mga araw? Dumadami ang mga asong nagkakasundo dahil sa akin. May balak talaga akong pagkaisahin silang lahat. Maria, sasama ka ba Maria? Hindi pwede si Maria. Noong nakaraan, nag-away sila ni Bella. Si Odin Baba naman ay parang baliw talaga. Hindi natin mapagkakasundo si Odin. Si Bella ay laging nag-aaway. Si Alex, hindi rin pwede. Si Reyna, hindi rin pwede. Palaban din siya. Si Asil, 50-50 ang posibilidad. Asil, pakakawalan ba kita, ineng? Nasaan na yung anak? Nasaan na yung anak? Nasaan na yung mahal ko? Reyna, grabe ang anak kong babae. Tara na kuya, tingnan natin ang mga anak natin. Nakita na natin ang mga anak. Si Dora, patay na patay din sa akin eh. Si Dora, patay na patay sa akin si Dora. Oh, pinapadumihan mo ang damit ko anak. Sige, maputigan ang buong katawan ko. Ipakita mo rin si Maslum. Aba, Leo naman na dulo. Grabe naman ang tigas mo. Guwapo kong anak. Tara, pumasok muna tayo bago sila pumasok. Teka nga Dora, umalis ka muna. Anak, anong klaseng tao ka ba Maslum? Ngayon, para sa mga hindi pa nakakaalam ng kwento ng buhay ni Maslum, panoorin niyo sa YouTube. Noong una, kung siyang kinuha mga kaibigan, 2:00 ng madaling araw, pinapasyal ko ang mga aso sa bukid. Noong mga panahong yon, nakatira pa ako sa Osmanie. Nagsisindi ako ng flashlight, may nakita akong mga mata sa harap ko. Parang 2 flash na kumikislap, gets nyo ba? Pagtingin ko, si Maslum pala yun. Hindi siya makatayo, puro dugo. Pinutol ang buntot niya, binugbog siya. Sobrang payat, sinunog pa ang mga binti niya. Makita mo lang ang itsura niya noon. Alam na mga nanood ng video, nasa YouTube yun. Lalapit sana ako kay Maslum. Alam mo, iba rin talaga ang mga mata ni Maslum. Ngayon, mas inosente na ang mga mata niya. Pero noon, nung tumingin ako sa mga mata niyang yun, natakot ako. Nagalinlangan din ako kasi may sakit pa siya. Sabi ko, paano ako lalapit dito? Pagkatapos noon, ganon, ganito, ganyan. Minahal ko si Maslum Baba. Niyakap ko siya. Dinala ko siya sa sakahan. Pagkatapos noon, maayos namin ginawa ang mga gamutan niya. Lahat ng paglalagay ng benda, lahat ng kailangan niya, inasikaso ko. Ilang taon na ba, Maslum Baba? 4 na taon na ba? 4 na taon na siyang kasama ko. 4 na taon na. Napakatagal na, 4 na taon. Ipinagtagpo kami ng Diyos. Hindi ko ginaya, kaya inampun ko siya. Minsan pinapainit niya ang ulo ko. Matapang talaga siya, huwag kayo mapapaloko. Sobrang likot. At minsan inaatake pa niya ako, si Maslum na ito. Halika dito, halika, halika. Pinapayagan kita, halika. Minsan inatake na naman niya ako. Sobrang nagalit ako sa kanya. Sabi ko, anak, wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Pero ngayon, naging maayos na siya. Ngayon, hindi na siya nagagalit sa tatay niya, ang anak ko. Malaking bata, galing siya sa kalsada kaya wag mo malitin ang itsura niyang malit. Napakalakas siya. Isang beses, natalo pa niya ang mismong Argentino. Sabi ko, anong klaseng tao ka ba? Nasa video kami nun habang nagvi-video. Grabe, napakabaliw at napakabibo ng anak kong Leon. Unan mo nga ang mga kambing at tupa natin. O mga bata, ayos ba kayo dyan? Pamok, anong ginagawa mo dyan, Giliw? Anong nangyari sa balahibo ng tupang ito? Parang may galis, anak. Hindi siya may galis.
May mga parte lang na hindi tumutubo ng maayos, yung sobrang pumayat na yun mga kaibigan. Pero ngayon, salamat sa Diyos, maganda na ang gana nila. Maganda ang enerhiya nila. Si Bonchuk lang, medyo may konting panghihina. Nagkaroon din ng problema sa likod. Nabayag ni Bonchuk, gumagamit kami ng gamot. Hindi ko rin maintindihan kung anong nangyari sa kanya. Dati, kapag tinatawag ko si Bonchuk, agad siyang lumalapit, maganda ang enerhiya niya, nakikipaglaro siya sa akin. Parang aso siya noon. Ngayon, naging parang normal na kambing na lang siya. Bonchuk! Tahimik na siya ngayon. May sakit siya, kaya gumagamit kami ngayon ng gamot, antibiotic at bitamina para sa kanya. Sana gumaling siya. Malamang nakakaramdam siya ng sakit at kirot, kaya hindi siya komportable. Ganoon yun mga kaibigan. Caramel, gatasan ka na natin Caramel. Caramel, gatasan ka na natin Caramel. May balak na ako ngayon. Ngayon, sobrang gusto ko talaga ang mga kambing. Tingnan natin, kambing ba o tupa? Hinihintay ko rin ang mga komento ninyo. Kambing ba o tupa? Tingnan natin kung alin ang mas marami. Sobrang gusto ko talaga ang mga kambing, tol. Sinasabi ko, 50, magdala ako ng mga batang kambing. Oh, 50. Daanan ako, kapursigido. Nandito sila, nagmimi sila para sa akin. Gustong gusto ko talaga ang mga kambing na to. May ganun akong balak. Sa tingin nyo ba, dapat ko bang gawin yun, mga kaibigan? Kukuha ako ng halo-halong kulay, itim, puti. Kunin din natin ang dilaw, parang caramel. Kung anong kulay meron sila. Hindi ko alam kung may blue o red nose sila, parang aso. Gusto kong tipunin at dalhin yung mga nagustuhan ko, kuya. Kunin mo nga ng video yung mga kalapate, tingnan mo. Ang ganda rin ng pwesto ng mga kalapate. Delikado rin ang mga kalapate natin, huwag mo maliitin. Anak, anong ginagawa mo? Giliw, wala bang salto? Salto naman. Ha? Kuya, para sa akin. Sinasabi ko nga ngayon na mahal ko ang mga hayop. Talagang mahal ko ang mga hayop, ibig ko sabihin. Ako lang. Kasi may iba, pusa at aso lang ang gusto. Tapos sasabihin nilang mahilig sila sa hayop. Ngayon, tingnan mo, nakikita natin ito. Mahal ko rin ang manok, mahal ko rin ang kambing, mahal ko rin ang tandang, mahal ko rin ang pato. Ang asno rin, ang kabayo rin. Piliin mo ang bawat hayop. May hayop ba akong hindi gusto? Meron. Kinamumuhian ko ang langaw, garapata, daga, lalo na ang daga. Sobrang ayaw ko talaga. Pero karamihan sa mga hayop ay mahal ko talaga, kuya. Kung lalapitan mo ang hayop ng maayos, tingnan mo, lagi kong nakikita na tumatakbo ang mga kambing ng ibang tao. Pero itong mga ito, parang aso lang. Yung mga tupa naman, tumatakbo rin dati. Ngayon, unti-unti na sila nasasanay sa akin. Uy, Cordero, anong ginagawa mo? Maslom, ikaw ay asong pastol, kaya umasta ka ng ayon doon. Sa pala, bagay ba sa akin ang corona ko, kuya? Paki-comment na. Ngayon, halika na at tingnan natin ang mga tuta natin. Ilayo mo sila dito, ilayo mo. Nasaan ang mga bibi ko? Nasaan ang mga magaganda ko? Nasaan ang mga munting tupa ko? Nasaan ang mga cute ko? Nasaan na ang mga leon ko? Nasaan na ang mga tigre ko? Nasaan na ang mga pampalupag loob ko? Nasaan na ang mga mahal ko? Oh, halika, halika. Halika, 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 halika. Halika dito, halika, halika. Lumapit kayo kay Lolo, lumapit kayo kay Lolo. Siyempre, Lolo, hindi siya si Lolo. Ang kinutukoy ko ay ang Lolo nyo. Halika na, halika, halika, halika. Medyo umiiwas sa akin ang dalawang yan. Medyo umiiwas sa akin ang dalawang yan. Oh, halika nga dito. Hayaan yung lambingin kaya ni Papa. Hayaan yung lambiyin ni Papa ang mga munting alaga niya. Nasaan na ang mga mahal ko? Nasaan na ang mga magaganda ko? Halika, sandali, buhatin kita. Yung dalawa, kamukha talaga ni Dede. Yung iba rin naman, kamukha rin talaga ni Dede, pero iba lang ang kulay. Yung ulo at lahat, pareho kay Dede. Sandali, kunin ko yung kamukha ni Dede. Oh, halika nga dito, nasaan ka na, nasaan ka na? Akin to, babae ba to? Nasaan ang maganda kong anak na babae? Tingnan mo. Ganitong ganito ang ulo ng mga Doberman kapag tuta pa lang sila. Ngayon kasi si Lolo parang nagpaayos kaya hindi halata, parang hindi ganito. Pero nung tuta pa si Lolo, ganito rin siya. Tingnan mo ang ganda ng batang to. Anong ginagawa mo dyan, Gilew? Ay, halika nga rito, mahal kong anar. Napakaganda mo naman. Mashallah sa'yo. Huwag kalimutang mag-iwan ng mashallah sa mga komento, mga kaibigan, para hindi mausog ang mga anak natin. Kukunin ko rin yung iba. Halika nga rito. Huwag kayong gagaya kay Maslum kuya ninyo, ha? Kapag ginaya ninyo si Maslum kuya ninyo, problema yan. Baka kapag lagi kayong kasama niya, magaya kayo sa kanya. Halika, halika, halika. Kunin din natin itong dilaw. Kunin natin itong dilaw. Yung dilaw, umiiwas sa akin. Saan siya pupunta? Saan ka tumatakbo, Diyos ko? Diyos ko! Diyos ko! Anong nangyari, ha? Teka, 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 teka! Kumalma ka! Mahal kita! Mahal kita! Bakit ka natatakot sa akin? Nakakatakot ba ang tatay? Inihiyan mo pa ako, ayos lang. Anak, bakit ka umihi sa akin? Sa akin. Tatay na to, sobrang siraulo to, kuya. Sobrang siraulo. Anak. Ngayon ito, lalo na ito, sobrang iwas sa tao. Bakit ganon?
Dahil hindi sila palaging nasa tabi ko, kaya hindi sila agad nasasanay. Ngayon, nandyan lang sila sa kwarto, kasama si Tony, tapos ako. Pumupunta lang araw-araw para pakainin at mahalin sila. Kaya hindi pa talaga siya lubos na nasanay o naging malapit sa akin. Pero may kinalaman din, yung sa ugali niya. Halimbawa, yung mga itim, hindi sila katulad nito. Yung mga itim, sobrang palakaibigan. Yung isa pang dilaw, yung may batik-batik, palakaibigan din. Hindi nga lang kasing palakaibigan nito. Medyo umiiwas siya pero hindi kasing tindi ng ginagawa nito. Pero itong batang babae, medyo natatakot siya sa akin mga kaibigan. Pero anak, huwag mong gawin yan kay Lolo, narinig mo ba? Halika, sanayin kita sa akin, halika. Ibigay na rin natin agad ang gamot niya. Baka bawi muna ang anak ko. Ilalagay ko siya sa ibabaw ng kulungan ng kalapati. Yung lumang kulungan. Dito lang tayo. Ayos ba anak? Nadumihan mo pa ako. Inihiyan mo pa ako. Ayos lang yan. Huwag kang matakot sa akin. Ngayon, kapag natatakot sa inyo ang tuta, tapos bigla ko pa siyang kinuha, lalo siyang natakot. Dahan-dahan mo siyang lalambingin, papasinghutin mo ang amoy mo para makuha mo ang tiwala niya. Papakainin mo siya, gagawin mo ang mga gusto niya. Hindi agad-agad nakukuha ang tiwala ng isang hayop. Sa itong proseso, magtitiwala ka sa kanya, sana magtiwala rin siya sa iyo. Proseso ito mga kaibigan. Pero ngayon, para makuha natin ang loob niya, ano ang gagawin natin? Maraming beses natin siyang lalambingin. Bibigyan natin siya ng mga paborito niyang pagkain. Kukunin natin ang loob niya, di ba? Anak, nagtitiwala ka ba kay tatay? O ipinang-anak ka sa napakagandang lugar, di ba? O, paalagaan mo ang lugar na to. Narinig mo ba anak? Tingnan mo, ngayon sa bulsa natin may mga pampurga tayo. Yung mga pampurga na ginagamit natin, may 3 aktibong sangkap. Sa totoo lang, wala namang espesyal. Tingnan mo yung katawan na yan. Allahumma salli, Diyos ko, Panginoon ko. Sabi ko, hindi umiiwas ang babae. Ayan na naman ako, nagsimula na naman. Zili, ang ganda ng babae, masya Allah. Ngayon mga kaibigan, yung mga pampurga na ginagamit natin, may 3 aktibong sangkap. Ano yung 3 aktibong sangkap? Ngayon, may iba't ibang uri ng mga parasitiko. Kung tibid-tibid ka lang, makakakuha ka ng gamot sa parasito na may 1 aktibong sangkap lang, ano mangyayari? Sa 1 uri lang ng parasitiko ito, epektibo. Epektibo, yung ginagamit natin ang pinakamaganda kasi 3 uri ng parasitiko ang tinatamaan nito. Kaya huwag kang magalala, kalma lang. Ngayon, tingnan mo, ang tableta na ito ay ibinibigay para sa 10 kilo. Kaya bubuksan natin ang bibig niya ng kaunti. Hiniwa ko ito ng kalahati. Tingnan mo, may kaunting pamumukla sa balahibo niya dito sa mga parteng ito, parang buhag-hag. Nakikita mo ba isa-isa? Tingnan mo, naiintindihan mo, sinasabi ko, tingnan mo ang pagkakaiba ng balahibo. Lalo na dito sa mga parteng ito, tingnan mo, ganitong klase ng balahibo. Ibig sabihin may parasite. Sa mga hayop na may parasite, ganito ang nangyayari. Ngayon, halimbawa, napainom na natin ng gamot itong babaeng tuta, ngayon maglalabas siya ng mga parasite. Kapag kumuha kayo ng tuta, kapag ang tuta ay 30 araw na ibibigay ninyo ang gamot laban sa parasite mga kaibigan. Unang-una, kumuha kayo ng gamot na may 1 active ingredient lang dahil pwedeng bumara sa bituka ang may 3 aktibong sangkap. Kumuha kayo ng gamot na may 1 active ingredient lang. Bigyan ng 1 kapat na tableta. Pagkatapos ng 10 araw, kumuha ng may 3 active ingredient. Ibigay kinabukasan. Tapos pagkatapos ng 1 linggo, kunin na ang mga bakuna at simulan na. Ganito namin ginagawa ang proseso. Tingnan mo, naibigay na natin ang gamot dito. Ngayon, ilalabas ng anak nating babae ang mga bulate niya. Pagkatapos noon, diginhawa na siya sa Biyernes. Sige na, tapos na. Kukunin na kita. Ayos na. Sige, tumakbo ka na. Tumakbo. Sige, tingnan natin. Tara na. Aliga. Huwag kang matakot kay Itay. Si Itay ay naganda ng isang handaan para sa inyo ngayon. Alam mo, grabe, sa sarap niyan. Halos lamunin niyo ang lahat. Ngayon, bigyan na rin natin ng gamot ang iba pa nating mga anak, mga kaibigan. Wala, mga pilyo. Lagot ba kayo? Kanino ko ibibigay ang gamot? Sino ang gustong lumunok muna ng gamot? Nilunok nyo na ngayon. Kayo ngayon ang lumunok ng gamot. Kayo mga pilyo. Halika nga rito. Halika anak. Pakiusap naman. Sana hindi kayo magmana ng ugali sa lolo nyo. Isa para kay lolo. Isa para sa hardin. Sapat na kay lolo. Hindi ko na kaya magbawas pa. Anak, halika. Buksan mo nga. Anak na yon. Kung hindi nyo alam kung paano ipainom ang tableta, kung hindi nyo pa nagagawa, mag-ingat kayo. Baka mapunta sa lalamunan at mabulunan ang hayop. Paano ba ang pinakamagandang paraan? Ilagay mo sa loob ng manok, ilagay mo sa loob ng sausage, ibigay mo ng garon. Nako, kapag napunta sa lalamunan niya, tapos na. Mga kaibigan, alam niyo ba, pagkatapos noon, mamamatay ang hayop. Kailangan talagang mag-ingat. Ngayon, itong isa pa nating tableta, itong anak natin, parehong babae ang 2 itim. Halika anak, huwag kang matakot. Tingnan natin, sandali lang. Tingnan nyo. Ayan, halika. Bigyan din natin siya ng kumpiyansa sa sarili. Halika. Anong nangyari, anak? Anong nangyari? Bakit ka natatakot kay Lolo? Huwag kang matakot kay Lolo. Nako, huwag nating pampalitin ng mga itim. Ito ay lalaki. At yun namang itim ay lalaki rin. Ang dami kasing asong gala mga kaibigan. Kaya napagpapalit ko, minsan nagkakamali ako. Ibig sabihin, itong babae nito ay katulad din ng isa. Kailangan natin makuha ang tiwala niya, anak.
Magugustuhan mo rin kami. Natatakot siya habang pinapainom ng gamot. O anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Anong nangyari? Huwag kang magalit sa tatay mo. Tatay, parang naiilam sila. O tatay, o sa akin. Mga mukhang tatay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Minunok mo ba, ha? Minunok mo ba, mahal ko? Tingnan mo, pati sa balayibo nito, may ganung bagay din. Ayan, nakikita niyo yung maputla. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung gusto kong sabihin. May parasite din ang batang ito. Maglalagas din siya. Ayan, tingnan mo. Nakita mo, gusto ko siya. Nagsisimula na siyang masanay, dahan-dahan. Halika nga anak, palalayain din kita. Takbo! Sige, takbo! Ngayon, dumating na ang oras para sa isa pang lalaki. Tapusin na rin natin ang sa kanya. Sandali lang, umatake rin ang aso mula sa likod. Alam niyang pumunta rito. Ngayon, sino ang mga nahihirapan dito? Dito, siguro si Asha ay nasa likod, hinuhuli siya ng iba. Tingnan mo naman ang grupo, Diyos ko naman. Ang mga to, kakainin ka ng buhay. Wala silang sasantuin, gagawin kang giniling, gagawin kang lahmachun at kakainin ka. Halika anak ko, halika nasaan ang aking leon? Aba, kamukhang-kamukha talaga siya ng tatay niya. Itong pilyong lalaki. Oo, kamukhang-kamukha talaga siya ng tatay niya. Kamukhang-kamukha talaga siya ng tatay niya. Napakakulit nito, hindi maganda ang kakulitan na to, halika. Pareho kayo lang tatay mo, pati lolo mo, ganito rin kasutil noon. Sa pagkabataan ng lolo mo, sobrang nahirapan ako mga kaibigan. Kinagat niya ako, pinapira-piraso niya ako, ginawa niyang sabitan ng balbas ko, ginawa niyang sabitan ng buhok ko, ginawa niyang sabitan ng mga tenga ko. Yang walang hiyang lolo na yon, matindi ang pinagdaanan namin sa kanya. Pati si Carlo Hisal ay naranasan din yon. Muntik nang mamatay si lolo. Sobrang nagsikap ako, nagpakahirap ako, salamat sa Diyos at ipinagkaloob niya sa akin. Kaya may espesyal na ugnayan kami sa isa't isa. Kaya mga anak natin ito, dito ka lang, bibigyan natin sila ng pagkain. Sandali lang, teka lang, teka lang. Halika, tingnan mo kung anong inihanda ko para sa kanila. Halika. Hindi lang ito para sa araw na ito. Sa totoo lang, araw-araw ganito. Tignan mo ito kuya, kakalagay ko lang nito. Tignan mo tatay, tignan mo ito. Oh. Tingnan mo ito, grabe. May inihanda tayong buong manok para sa kanila. Ang ganda. Marami tayong nibibigay na laman. Halika, pero sandali. Himayin muna natin ito, kuya. Himayin natin. Ngayon, hindi tayo papayagan ng mga manok na mapakali. Hindi talaga. Kaya halika, himayin natin ang manok natin dito. Busugin natin ang husto ang mga anak natin, kuya. Ang mga anak natin. Ngayon, Babachan, tinan mo nga dito. Luto ko ito sa tamang pagkakaluto. Nakikita mo ba ang karne na to? Hindi ako kumakain. Halata naman na hindi ako kumakain, di ba? Sa payat ko, hindi ako kumakain. Tingnan mo ang mga karne na to na caramel, kakain ka rin ba? Grabe naman. Anak, huwag kayo magsimula kumain ng manok gaya ni Faisal. Mga baby ko, huwag kayo magsimula gaya ni Faisal, kayo rin. Sandali lang. Dumating na rin si Bal. Hindi pwede to bago dumating si Bonchuk Papa. Si Bonchuk Papa talaga, laging may makukuha para sa sarili niya. Darating din si Bonchuk, kakain din siya. Tara, himayin natin na maayos ang karne nito. Oh. Pabalik na ba si Collagen Typhoon? Namiss ko na yung mga panahon na gumagawa ako ng collagen. Namiss ko rin yung mga video, mga kaibigan. Mamsisimula ulit ako, pinapanood ko. Ang saya-saya ko tuwing naghahanda ako ng collagen. Sabi ko, ang saya pala natin noon, ang saya-saya natin. Habang naghahanda ako ng pagkain, ginagawa ko pa rin naman. Pero noon, mas madalas ko talaga ang ginagawa. Kung gusto nyo, sisimulan ko ulit ang collagen na yan. Isulat nyo lang sa mga komento, tol. Kung ano ang sabihin nyo, yun ang gagawin ko. Sige na, sapat na yan para sa kanila. Ayos ba? Eto, nasaan na nga ba ang manok natin, Mazlum? Mazo, halika rak. Mazo, halika. Mazlum. Walang balap si Mazlum na lumapit. Yung binibigay sa matatanda, pinag-aagawan din nila. Kaya sandali lang, dahan-dahan mong kunin. Teka, kunin mo. Kunin mo, Daiza! Sabi ko, huwag ka nang makialam. Sandali lang, magkakagulo pag ganyan. Nora, kunin mo. Magkakagulo, napakadelikado ng mga sandaling yan. Sige, itapon mo na yan sa unahan. Kung sino ang makuha, sa kanya na. Natasha ang sumalo. Dati mong kunin. Ikaw na ang bahala dito. Sige. Ano ba yan? Biro lang. Mga pilyo, halika nga rito. Puntahan natin ang mga anak natin. Mga mahal ko, dun sa harap ng mga manok, pinagati-hatian natin ang manok. Huwag na kayong sumama, ha? Huwag na kayong sumama, mga pilyo. Nasaan na naman yung isa? Pumunta rin pala siya dun. Halika. Ilapang natin dito at tingnan natin kung magugustuhan nila. Sandali lang, darating na rin sila.
Teka, ayusin natin yung isa pa, kuya. Hayaan mo muna silang kumain. Kumain kayo, mga tupa ko. Kainin nyo ng mabuti. Sana maging gamot at lakas sa inyo. Sana maging mabuti para sa kanila, para sa mga baby ko. Bilang panalangin para sa kagalingan. Kainin muna nila to. Sandali lang, kukunin ko yung isa pa. Para sa kagalingan. Para sa kagalingan. Ala ko, halika. Nakikipaglaro din siya sa kuya niyang si Maslum. Aba, nakikipaglaro ka pala kay Maslum, ha? Halika, halika. Tumatakas ka ba sa akin, ha? Halika. Takbo, punta ka sa mga kapatid mo. Takbo na, kumain ka ng manok doon. Takbo sa mga kapatid mo. Sige na, tara. Sige na, maliit ka ba? Takbo, mag-ersisyo ka ng kaunti. Takbo! Sandali, lumayo ka muna dyan. Lumayo ka ng kaunti para makakain din siya. Lumayo ka ng kaunti. Sana maging mabuti para sa mga baby ko. Sana makatulong. 3 beses ko silang pinapakain sa isang araw, mga kaibigan. Umaga, tanghali at gabi. Binibigyan ko sila ng manok. Hinahalo ko sa pagkain nila ang manok. Ang bilis naman naubos nito, Diyos ko. Sandali lang, bigyan natin sila ng dagdag. Sila. Grabe ang tatakaw ng mga ito ah. Kanina umaga, kumain na sila ng kumain. Tuyong pagkain. Darating din ang mga manok, kaya ginagawa ko na ito ngayon. Mga baby, kunin niyo ito. Ilalagay ko diretso sa harap nyo. Kagatin nyo, grabe talaga. Sige, kunin nyo, kagatin nyo. Kagatin mo yan, Mazlum. Halika, Mazlum, kunin mo. Kuz, umatras ka na ng kaunti yung dilaw din, lumapit ka. Umatras ka ng kaunti para makakain din siya, sandali lang. Umalis na rin ang mga manok, tingnan mo. Yung manok at tandang kumuha rin ng isa, kumakain din siya. Natatakot din sila sa mga tandang. Huwag ninyong pakainin sa kanila. Huwag ninyong pakainin sa mga tandang at mga manok na ako, ubusin nila yan, Diyos ko. Grabe naman kaibigan, kakainin ba ng manok ang kapwa manok? Anong klaseng lugar ba ang ginawa ninyo? Sige, tumakbo ka, tumakbo. Grabe, kakainin ba talaga ng manok ang kapwa manok? Alam mo, itong mga to, hindi talaga naaawa, nakikita mo ba? Mazlum Baba, sana gumaling ka. Para sa anak ko ito, Mazlum Baba. Iniwal ko na rin ang tubig mo. May kaunting karne din sa loob. Kainin na ng mahal kong anak. Ito ang nadara. Gagawin pa natin ng paraan. Pagkatapos ng video, kunin mo na yon. Kunin mo, anak. Pagkatapos ng video, pagkahaluin ko yan sa pagkain. At ibibigay ko yon, mga kaibigan. Maslum, kunin mo. Maslum, kunin mo. Kunin mo. Huwag kang mahiya. Kunin mo. Para sa anak ko, ibigay din natin ang buto ng hita. Kunin mo, Maslum. O ito, kunin mo. Kainin mo yan. Huwag mong hayaang maagaw. Inagaw ng tandan sa kanila, ikaw naman, ganyan ang iniisip mo, ikaw, magigising pa ang mga ito, kakainin nilang mga ito, hayaan na lang dito. Ngayon, pagkatapos ng video, pag-ahaluin ko ito ng pagkain at saka ko ibibigay mga kaibigan para sa araw na ito. Ngayon, iwan ko muna ang mga sisiw dito ng 1 oras pa. Pero ngayon lang sila unang lumabas mula sa inahin papunta doon. Kuya, kailangan muna nilang masanay. Araw. Palalayain ko na sila dito. Ibinigay ko na rin sa inyong trabaho, kaya walang problema. Itong mga sisiw na ito ay ipapampon ko. Ipapampon ko mga kaibigan, para alam nyo lang. Para sa mga gusto magampon, ang Instagram ko ay Typhoon. Ang address ko ay Typhoon Demirci TV. Doon nyo ako kontakin kung gusto nyo magampon. Mag-message lang kayo doon, mag-uusap tayo ron. At ayun, doon gagawin natin ang pagampon. Ngayon, lalabas muna ako, pwede ba? Pwede ba ako lumabas papunta doon? Oo, medyo mahirap tayo makalabas dito. Maamoy nilang manok. Lahat sila nagtipon-tipon. Halika, tingnan natin. Halika. Mga leon ko, mga kapitan ko. Grabe, ang galing nilang magkaisa. Pare-pareho sila. Grabe talaga. Diyan, para may gatas na masaya ang isipan. Anong nangyari? Bakit siya sumisigaw? Tinatawag niya ang nanay niya. Anak siya. Nakikita mo ba? Nandun ang nanay niya. Naglalakad-lakad, mga kaibigan. Tinatawag niya ang nanay niya. Ngayon lang sila unang beses na naiwalay sa nanay nila. Kaya tinatawag niya ang nanay niya. Yung nanay naman, palaging naglalakad sa tabi ng terin. Nako, natabon ko ang sabon mo, kaibigan. Anak, huwag mong inumin yung tubig na yan. Doon ko inugasan ng kamay ko. Umalis ka na ngayon. Bilis! Taisi, lumabas ka. Tingnan mo, lumabas ka. Lahat ng lugar may timba. Tingnan mo, may 5 timba doon. Halika, doon ko inugasan ng kamay ko sa timba. Ngayon, ibuhos na natin. Sige. Halika nga, halika. Panurin natin si Asya. Mga kaibigan, saan ba pumunta si Asya? Lagi niyong dinudumihan ng mga kulungan, kakalinis ko lang ng mga iyon. Si Asya ay laging kumikilos ng mag-isa kumpara sa ibang mga aso. Ngayon, dahil Anatolian Shepherd siya, hindi niya tinatanggap ang otoridad ng pamumuno ng iba. Lalo na nung unang gumating si Asya, napakatapang niya noon.
Kuya, ibig ko sabihin, wag lang babae ang pag-usapan. Kahit sa mga lalaki, sa lahat, pinapatulan niya. Janet, tinan mo, si Maslum, kunan mo siya. Tingnan mo, hindi niya pinapansin ang mga manok. Tingnan mo, may pagkain sa harap ni Maslum. Lumalapit ang mga manok sa kanya, pero hindi niya sila pinapansin. Nakikita mo ba? Ulan, lalaki ka talaga pare. Ikaw ang tunay na lalaki. Guwapong manok, mukhang mananatili ka dyan. Sana wag muna namin buksan ang tindahan natin, Diyos ko. Huwag na lang tayo magsalita. Tingnan natin kung saan siya pupunta sa likod natin, ha, Asya? Natatakot siya kay Asya, kaya hindi niya masabi ng direkta sa kanya. Kilan mo, palaging nasa likod niya. May isa pa na sinusubukang makalapit, pero hindi niya kilala. Kaya hindi rin siya bibigyan. Naghihintay lang siya ng pagkakataon. Asya, anak ko, handa akong yalayan lahat para sa iyong danggal at tapang. Handa akong yalayan lahat para sa tindig mo. Grabe. Grabe, mashallah, grabe, mashallah. Sa tingin ko, maganda ang naging pamilya natin sa gubat. Dora, isa. Asya, dalawa. Taysun, 3. Escobar, 4. Nora, 5. 6. Taka, 7. Natasha, 8. Dede, 9. Si Dede, medyo maloko rin. Asya, grabe, minsan ayos lang. Inayos naman natin. Kuya, wala nang natira. Si Taysun tatay nandun din. Nakompleto na natin yung 10. Ano pa bang hahanapin natin? Napag-usapan din natin na 10. 10. Si Escobar ba? Lumalangoy din dun? Kunan mo si Escobar. Mabilis siyang lumalangoy. Tingnan mo, si Nora hindi rin lumalapit. Escobar, gusto bang lagyan ko ng tubig dyan? Sinisikap kong paupain muna ng husto ang tubig ngayon. Tapos pupunuin ko ulit yung pool. Pagkatapos papatuyuin ko na. Escobar, tingnan mo. Pumasok na naman siya doon. Gusto niya ng lamig. Astig talaga. Gustong gusto ni Escobar ang paglakoy, mga kaibigan. Mainit kasi ang panahon na yon. Kaya yung mga hayop, kahit papaano, pumapasok at lumalapit. Kahit madumi, nagpapalamig sila. Ano pa nga ba ang gagawin nila? Lahat ng tubig, puro putik na. Yung tinatawag nating maruming tubig. Lalo pang nawala, sinipsip na ng lupa. Tyson, tatay, gusto mo bang lumamoy tayo? Tyson, hindi ka pa lumangoy na yung taon. Tingnan mo, tunay na anak ng Argentina. Mashallah. Ano tayo rin mga kaibigan, para sa inyo? Gusto ko sana ipakilala ang mga anak ni na Lolo at Tio. Tulad ng sinabi ko, ipapaampon ko sila sa pamamagitan ng Instagram. Maaari ninyo akong kontakin sa Typhoon Demirci TV. Magkikita tayo, mag-uusap tayo, at ayon doon ay ipapaampon ko sila. Ang pakiusap ko lang, sana wag ninyo akong bigin. Para makatulong, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Mahal na mahal ko kayo. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam at maging ligtas kayo mga kaibigan ko.